tapos na-confirm na SAS na meron talagang nuclear weapons capable systems dito sa Pilipinas. Talaga? Oo, may mga pictures na. Oo. Tapos kasi dahil sa sinabi ni Putin nga noong July 1 na na-deploy na dito, so bigla na nag-come up ng statement yung AFP. At sabi ng AFP na dineploy na yon ng mga Amerikano dito for the balikatan exercises. At isusoli na daw nila pagkatapos ng balikatan, which is I think tapos na sa September pa. Bakit sa September pa? Samantalang mga nuclear weapons yan na ayun lang nila inamin kung hindi nag-speak out si Mr. Putin. Oo. Takot sila. Hindi siya nagsalita, oo. So natakot sila maybe or to de-escalate siguro. Kasi ang sabi is parang tinanong ata, it's a Manila Standard report, parang tinanong yung AFP official, bakit daw isusoli ng Amerika yung weapon system na yon? Natakot ba daw sila or did it have something to do with Mr. Putin's remark na na-deploy na nga dito at baka they will formulate their own response to this deployment in Denmark and in the Philippines. Sabi nun sa Manila Standard, for unknown reasons, for unknown reasons, according to a senior U.S. military official who wishes to remain anonymous. Teka, ito, inano ko yung nawala nasira yung camera ko kanina, pero pinapunta ko yung kay John Reiter. Ito ba yun? Majority ng mga Pinoy, di mabor na mag-resign si BBM. 58%. Ayun. So ilan kung 58% ayaw mag-resign, meron kang natitirang 42%. 42. So the 42 means gusto nilang mag-resign si BBM? Or undecided. So ilan yung gusto undecided, oo. So, ibig sabihin, 42%, he doesn't have them. Diba? The 42%. So isubtract natin yung 42% sa 58%. So magkano lang, ilan na lang natira sa kanya? Ayan. Kaya sabi ni John Reiter, 42% wants him out. That's almost half. And he's only in his second year. True. Let's just assume na may undecided dyan na mga 10%. So 32% is still a lot of people who wants him to resign. No? So let's just say 32 minus 50. So ilan na lang yung natira sa kanya? 16%. so yun. May ano pala ako. May chika pala ako. Alam niyo ba lumabas yung bagong Human Development Index? Si UN ano yung UN Human basta ano yun part yun ng UN organization. UNDP. Okay. UNDP ba yun? UNDP, nag-start sila magsukat ng Human Development Index nung I think mga mid-90s. Mid-90s, nag-start sila magsukat ng Human Development Index. Yung Human Development Index is parang it's an indicator of how developed a country is. Na mas qualitative yung approach. Pero in-standardize nila yung standard. Ganon. So may mga may mga methodology na nabago as time goes by. Pero for several cycle, ilang beses na nila nagamit yung method nila ng consistently na yon, ganon. So for yung last nila na study is a data, nilabas lang ngayon Ngayon kinonduct yung research 2023-2024 at ang data nila nagamit is 2022. Ganon. So, maganda tong indicator kasi nga natapos yung presidency ni PRRD 2022. So basically, it's a good measure of it is a very, very good measure of the Human Development Index when PRRD became the president. Okay. So, ano ngayon ang chika? Ang chika, tayo, nung bumaba si PRRD, nasa, na tayo, yung, nag-increase tayo ng
So what was it? So what was it during Pinoy's time? Mababa, teka. Teka lang ha. Pakita ko muna yung ito. Very high human, ano tayo, nasa 0.710, nasa high human development category tayo. Although still below average. Still below average. So what was it during Pinoy's time? Ayan. So what was it when Pinoy left? 2016? HDI. So HDI is about health, knowledge, and standard of living. Ang tawag dito, nung panahon ni Pinoy, it is 0.69. Okay. 2016 is 0.7. So ngayon it's 71. 0.71. Pareho lang. Hindi malaking ano yan, difference yan. 0.7 and 0.69? 0.71. 0.69 tapos 0.71. Oo. 0.02. Kasi kung titingnan mo, hanggang third digit eh. So talagang malaki na yung 0.02. Kasi yung diferensya natin between the Philippines and Indonesia is just 0.002. Tapos yung diferensya natin sa average is 0.26. Ang driver nung increase is yung peace and order. Pero you should take into account, ha? We had a COVID year, ha? Including yung COVID year, oo. Yes. Including na yung COVID year yan. Ang driver nung increase, talaga? Teka. I'm sure standard of living yung sa atin, ang driver. Oo. Kuyang, nung panahon actually mas mataas pa tayo noong 2019. Noong 2019, 0.718. Pagkatapos, 2020, ito nag-pandemic na to eh. 2020, 2021, 0.71. Tapos noong 2021, second year of the pandemic, 0.69. Ganon. Tapos, noong 2022, ayun, bumalik siya sa 0.71. 0.71, ayun. Tama. Ayun. Nung time kasi ni Pinoy, hindi siya umakyat sa sa 0.7 levels. Nung time ni Pinoy, hindi siya umakyat sa 0.7 levels. So pag 0.69, ano yan? Medium, high? Yun ang gauge. Pag 0.6, medium high. Ay, medium human. Medium human. Pag 0.7, range, high human. High human, Very high development, 0.8 and 0.9. So tayo, nung kay Pinoy, nasa medium human. Tapos nung kay PRRD, naging high human. I think pagdating kay BBM, very high. Very true. Very high, especially on Fridays. And Tuesdays, remember? And Tuesdays, Fridays, and Tuesdays. Ayun. Kasi magandang tingnan yun kasi, yung basis ng mga indices yun. Kasi makikita mo talaga yung difference eh, ang tawag dito, yung difference kung saan tayo kumamada ng increase. Kasi may mga siya, yung standard of living, health, basic services, access to basic services, peace and order, ineme, ganun. Noong panahon ni PRRD, kaya tayo nakaalis dun kaya tayo umakyat sa 0.7 levels kasi dahil sa peace and order. So nasa tayo? Nasa standard of living. Doon tayo pumalo. Well, everything everything would lead to the standard of living kasi kumbaga ang sinusukat na talaga is may access ba yung mga tao sa education? Gaano karami yung educated dyan? May access ba sa education? Peace and order?
kahit na may access sa education yung mga yan, kung yung number of students mo na nare-rape, napapatay, yung mga ganyan, makaka-apekto rin yun. Pagkatapos, hindi masyadong malaki yung factor yung kita ng isang lugar. Okay. Hindi siya yung parang pinakamalaking driver noong standard of living. Ganon. Kasi maaaring mababa yung kita nung isang lugar, pero mataas yung peace and order, maganda yung may access sa mga basic services yung mga citizen, ganyan. Maganda yung public education. Oo. Kaya yung Batanes, I remember nung college ako, Batanes ang nag-e-enjoy ng pinakamataas na HDI sa buong Pilipinas if I remember it correctly. Kasi yung Batanes, napakataas ng kanyang literacy rate. Yung mga nandun. Grabe mag-English yung mga tao. Di ba nandun ka, Joey? Nakapunta ka doon sa Batanes? Hindi pa kuya. Grabe daw yung mga kahit yung mga matatanda na hindi ka nakapagtapos. Ang galing daw mag-English. Kasi ano sila well, it looks like na if I remember it correctly, mataas ang ano nila, mataas talaga yung literacy rate nila doon. Ganon. Kasi naman wala naman kasing pwedeng gawin sa Batanes kundi magbasa lang ng libro. Oo din. Baka pagkatapos na nila isang libro, babasahin nila ulit, ano? Oo. Ayun. Okay. So, tapos yun na, wala ring crime. Crime. Diba? Kaya nga sila may honesty store doon ganun. Pero mahina yung internet. Malakas na ba yung internet doon? Ngayon? That I am not sure. Ayun. Okay. Sana pag-isahin na ang CHED at DOST. You are lagging behind tech development din, sabi ni Holyfield. Yeah, ako agree ako doon Pagsamahin CHED at saka DOST. Talaga. Under the DepEd, pero mga bureaus under the DepEd para ma-synchronize nga. Oo. Kasi iba-iba Sabi ni Francis Be, just got back from Philippines, taxi drivers are not happy with BBM. Actually, wala man na talagang masaya sa kanya. Yung mga ano na lang, yung mga yultong. Mga batang yultong, yun na lang masaya sa kanya. Mga oligarko, happy. Mga congressman, mga politiko. Sila yung mga happy ngayon. Pero, ayun. Ay, nako. So, yun, talagang, tapos na-confirm na, SAS, na meron talagang nuclear weapons capable systems dito sa Pilipinas. Talaga? Oo, may mga pictures na. Oo. Tapos, kasi dahil sa sinabi ni Putin nga, noong July 1, na na-deploy na dito, so bigla na nag-come up ng statement, yung AFP. At sabi ng AFP, na dineploy na yon ng mga Amerikano dito for the balikatan exercises. At isusoli na daw nila pagkatapos ng balikatan, which is I think tapos na sa September pa. Bakit sa September pa? Samantalang mga nuclear weapons yan na ayun lang nila inamin kung hindi nag-speak out si Mr. Putin. Oo. Takot sila. Kung siya nagsalita, oo. So natakot sila maybe or to de-escalate siguro. Kasi ang sabi is parang tinanong ata, it's a Manila Standard report. Parang tinanong yung AFP official bakit daw isusoli ng Amerika yung weapon system na yon. Natakot ba daw sila or did it have something to do with Mr. Putin's remark na na-deploy na nga dito at baka they will formulate their own response to this deployment in Denmark and in the Philippines. Sabi nun sa Manila Standard, for unknown reasons, according to a senior US military official who wishes to remain anonymous. Tingin niyo yung pagsasalita ni Senator Aimee doon sa 25 sites na target ng China. You think it is something that it is something that has a positive result dahil nagsalita siya about it?
Well, the only thing positive I can think of is na broadcast sa entire Philippines na mas maraming tao ang nakaalam na may ganong threat na even Russia now is also looking at us, no? From the nuclear crosshairs, ika nga, no? Actually, parang ano rin, yung okay rin kasi, di ba, parang kumabit parang sa ordinaryong tao yung seriousness of the situation. Yes, hindi nga. No? Because we are living in decadent times. Yun na nga, sabi ni Sas, no? Living in breads and circuses. So wala, oblivious ang ordinaryong tao. Siguro dulot na rin sa hirap ng buhay at kasi kung titingnan mo sa lahat ng surveys, number one naman talagang concern ng mga Pilipino, noon pa is inflation and the rising cost of living. Pang-anim na lang ata yung tension dyan sa West Philippine Sea. Ngayon na-report na itong ganito ng mga nuclear weapons daw, tsaka may 25 targets sa Pilipinas na ng China. Parang unti-unti na sa consciousness ng mga Pinoy. So parang ganun din, parang yun lang ang positive. Yung kakabit doon sa nila, no, sa kamalayan nila na parang, huy, hindi maganda yung sitwasyon natin. 'Di ba? Hindi maganda yung sitwasyon natin. Alam mo, Joey, no, based doon sa mga nagko-comment sa mga readers ko, kung titingnan mo, halos lahat ng mga concerned about the looming war nga, siguro nasa mga 70% mga OFWs. 30% lang ang nandito. Ibig sabihin, they are looking from outside. They're probably seeing the local news where they are. At siguro nare-report ito, yung mga pangyayari dito. Diba? Pero yung mismong mga Pilipino na nandito, kasi nga, because of the clandestine nature of this activity by the Americans, tsaka yung intentional na news blackout, we are being kept under the dark na about all this military build-up, hindi alam ng mga ordinaryong Pinoy. So, yun. Buti na rin na inano yun ni Senator Raimi, and I hope PRRD will pick this up and maybe deliver a speech or maybe in Daisara after July 19. Oo nga eh. Actually, ako hinihintay ko yung say ni Sarah dyan yung mga Yes. Ano masasabi niya dyan sa foreign policy? Yes. So, siyempre, nung part pa siya ng cabinet, I can understand that she's not talking about it kasi it's not her place to talk about it, di ba? But now that she's not part of the cabinet, her voice would be very important in shaping the policy kasi hindi na siya part nung talagang policy making group. So kumbaga, kung yung boses niya at saka yung iaano niya, hindi ka nakasama sa meeting So ipaalam mo na yung ipaalam mo na yung mga gusto mong mangyari. Ayun. Tama. No? Ayun. Tapos yes, go ahead. Sabi ni Ledesma, correct, sa SOCMED lang po kami nanonood lagi as OFW kasi kahit family ko dyan sa Pinas, wala pang alam sa mga nangyayari dyan. Totoo, talaga, wala talagang at yung nakakapagod, sa totoo lang nakakapagod. Ang dami nagme-message sa akin na na Joey, ang hirap mag-explain kasi sa relative, ang hirap mag-explain sa kamag-anak. Ang hirap magsabi ng mga ang hirap magkwento sa kanila. Sa TikTok nga, Kuyang, kapag ako gumagawa ko ng content doon, hindi rin man ako masyadong madalas gumawa ng content sa TikTok, pero pag gumawa ko ng content doon, like for example, yung sa General Dynamics information, IT, yung Sinovac disinformation campaign ng US, ganyan-ganyan. Instead of listening to what I said and, attack the information that I relayed directly, ang initial reaction nila, hindi, ikaw yata hindi ba itong ginagawa mo propaganda din? Yes. Ganun yung mga, yung parang gusto magpaka-savage na, meron akong tanong sa'yo, meron akong balik na tanong sa'yo, hindi mo masagot yung ganon. Yung parang, yung gusto nilang dalhin sa yung usapan doon sa bardagulan agad na walang kakwenta-kwenta. Doon ako, yung parang, doon ako nadi-disappoint kasi so pwede naman tayo magbardagulan, di walang problema sa amin yan. Diyos ko po, kami, ready kami makapagbardagulan anytime. Pero bakit hindi natin kaya makipagbardagulan na base doon sa topic? Diba? O kung kunwari sinasabi niyo na hindi totoo yung report ng Reuters, bakit siya hindi totoo? Tama. Diba? Bakit siya hindi totoo? Ano yung mga compelling reasons that you can provide
bakit hindi siya totoo? Diba? Well, that's really is evidence nga of na tayo as a country, especially the young Filipinos now, are not truly decolonized nga, no? We still think of ourselves as America's little brown brothers na talagang mahal na mahal ng mga Amerikano, and we are being martyrs na kahit we've been raped by the Americans during their rule. So many times over. Yes, so many times over. Himod pa rin ng himod ng kwet, no? Lalo na yung mga kabataan, no? Which I also blame on our education. Tapos yung pre-colonial history nga natin has been erased intentionally by the Jesuits who were the ones who wrote our history. Sabi, kasi ito interesting, Joey, may nakasama ko, Yultong Kid, no? Ninong ako sa kasal nila, no? Yung lalaki is a law enforcement guy. Tapos he is anti-BBM, pro Duterte, pero he is pro-American. So kita mo yung ano niya. So tapos yun nga, pinag-usapan namin yung ganun kasi lagi nanonood sa akin yun sa mga live, ng mga post ko. Tinanong ko siya, sabi ko, going back to your elementary years, saan ba nag-umpisa yung nalalaman mo sa Philippine history? Anong period? Alam mo anong sabi niya? Sabi niya, yung dumating si Magellan dito, 1521, doon daw nag-umpisa. Which is tama naman. Kasi kung titingnan mo, halos yung seryosong usapan ng history ng Pilipinas, doon na lamang inumpisa nila during the Spanish occupation, no? Merong mga pre-colonial history tidbits na pero kaya hindi matanggal-tanggal yung colonial mindset natin. Kasi yung starting point nung alam natin sa Pilipinas, yung 1521, yung colonial diba? Kaya hindi mo mawala sa isip mo na ikaw, na subject ka lang. Diba? Kasi yung tinuturo sa yung history, nag-start doon sa time na naging subject ka. It is as if that is the entire constitution of your beingness, diba? Na isa kang subject. Ganon. But if for me, dapat tinuturo yung pre-Hispanic Filipino. Yes. Yun ang dapat. Kasi yun talaga yung mga na-lost natin na culture, yung, diba? Yun yung dapat na tinuturo. Yun dapat yung kalingain. And I think dapat sana tulad ng ibang mga bansa ang mga gobyerno nila are spending for historians, archaeologists to really dig down deep sa kanilang history beyond what they know sa mga academic they make an effort talaga dito sa atin wala meron siguro pero individually. Teka kuya nga, mabalik lang ako dyan sa mga content na yan, before we, last na topic natin to for this evening. Guys, naman tayo, mag-practice naman tayo na mga alauna end-live na tayo. Ayan. Para para makatulog tayo ng matiwasay. Ayan. Ang tawag dito? Grabe yung content ngayon na nagdo-dominate sa TikTok. Ang linya ng mga, ang linya ng mga content nila is, itong mga content creator na to. Ginagamit tong live ko. Okay. I-green screen nila. Andun mukha mo, andun mukha ni Sas. As in, gano'n. Itong mga content creator na to, ganyan. Parang wala silang pagmamahal sa bayan. Ganyan. Tayo. Sa bayan kasi maka-China sila. Gano'n. Okay. And, ito yung problem, na parang itong mga tatanga-tanga na to, feeling nila, ang pagmamahal mo sa bayan magsa-start by hating the Chinese or by hating China. Or loving the Americans. Diba? Wala talaga silang yung parang start na hindi, mahal ko ang bansa ko, period. Diba? You know why? You know why, Joey? Ano? You know why? Because we haven't found most Filipinos haven't found their true Filipino identity. Which we have to connect to our lack of knowledge of our ancient pre-colonial history and us being Asians.
kasi most of the young Filipinos think of themselves not as Asians. Oo. Notice mo ba yun? When the Chinese, the Indonesians, the Thais, the Vietnamese, the Cambodians, the Laotians, the Japanese, and the Koreans, they embrace themselves as Asians, no? As Asians first, then as whatever nationality they are in Asia. Pero ang Pilipino, iba. Di ba? Mas inuuna nilang ina-acknowledge yung connection natin being a colony of Spain or America. Di ba? Sabi ni Rolly Laguardia, tama, maka-China kayo, yan ang tunog nyo. Ang tunog namin, para sa mga hindi makasabay sa usapan, yes, maka-China, kasi nga tatanga-tanga kayo eh. Bakit Bakit maka-China, maka-US yung takbo ng usapan? There you go. Bakit ganun yung takbo ng usapan pagka pinag-uusapan natin yung interest ng Pilipinas? Bakit nauuwi doon sa maka-China or maka-US ka? Diba? Eh, ang problema kasi Rolly, hindi naman kayo makasabay sa usapang politika, pero hilig nyo makisawsaw. Ang lalaki yung mga tatanga-tanga, hindi nyo alam pinag-uusapan, feeling nyo may say kayo. Eh sa totoo lang, pakikinggan naman namin kayo. Kung kunwari, meron kayong gusto sabihin, pakikinggan namin kayo. Pero hindi ibig sabihin, magiging mabait yung reaksyon namin. Diba? Gusto mong sumali. O, hindi, highlight namin yung mga katangahan nyo. Diba? Yeah, well, you know, ganun naman talaga yung yung kung titingnan mo, even an Archbishop of the Roman Catholic Church, you know? Totoo. Yung ginawa niyang video na talagang reeking of so much worse. And it gets worse every time uulitin mo. And hypocrisy. I mean, kung titingnan mo yung ganun, talagang, and then people still, you know, love him for what he did, or what he was espousing, which is truly, you know, the epitome, the highest example of racial bigotry. Sobrang hypocrite, kuya eh. Yung sabi na, hindi, kasi may pa-survey yan eh, yung mga Pilipino, hindi mas prefer talaga nila ang mga Americans compare sa mga Chinese. Yes. Meron talaga, yun talaga yung sentiment ng mga Pilipino. Pero magtataka ka, anong basihan nitong sentimiento na to? Eh, unang-una, kasama natin ang mga Chinese sa ating pre-colonial history. Diba? O pagkatapos, yung ating colonial past, kalinsabay rin natin yung mga Chinese dyan. Diba? Ang haba-haba ng relationship natin sa kanila, pero ang mga Pilipino, they develop like, alam mo yun, yung parang yung hindi ka naman sinakop ng China. Hindi ka, 'di ba? Parang I'm pretty sure marami rin tayong mga kababayan na na nagkaroon ng problema with some other Chinese people in one way or another. Pero ibig ko sabihin, to put them in the same category ng Amerika at saka ng mga Spaniards, ng mga Americans at saka mga Spaniards. Pero hit natin yung mga Chinese. I do not understand. Right, exactly. I do not understand. Siguro it's the psychology, no? And again, the lack of real reading of history. A lot of Filipino mga negosyante ngayon and whatever, you know, their businesses, yung mga wealth nila na-accumulate nila because they did trade with China. Diba? Pagkatapos, yung mga Pilipino magtatanungin mo, ayaw namin sa Chekwa, ayaw namin sa ganyan, parang, Bex, kasama natin yan for the longest time eh. Pagkatapos yung bansa na nanakop sa'yo, ni-rape ka, diba? In-exhaust yung mga natural resources mo, pinatay yung isang bayan, pinatay ng mga Pilipino, pinagloloko ka, di ba? Kinakantot ka sa lahat ng butas. Pagkatapos yun yung preferred natin. Yes. Naka-partner sa darkest times. So nakakalungkot talaga, no? Joey, no? Seeing all these young kids ba? Na ito yung mga pag-iisip. Kasi nga, no? They were sold into the idea that the white people are the superior race. Yun lang yun, no? Na-inculcate na yun, no? And it has probably something to do with DNA or yung mga oral history na naririnig nila sa mga tatay at nanay nila. And then coupled with the fact na after World War II, the Americans emerged as the victors, and they actually wrote the history because you know, the victors. Sige, Rolly, pagbibigyan ka namin. No, na-rape din tayo ng China silently. O paano ka nire-rape ng China? Rolly Laguardia.
Bilis. Bigyan mo kami ng facts of same magnitude ng ginawa ng mga colonizers ng Pilipinas na katulad na ginawa ng China. Ayaw namin sa Chinese, ayaw din namin sa Kano, pero mas hinayo pa ang mga Chekwa, sabi ni Rolly. O sige nga, i-discuss mo nga sa amin. Ano yung ginawa ng mga Chinese of same magnitude na ginawa ng mga Spanish at ng American sa Pilipinas? Tapos Speak up, Rolly LaGuardia. Oh, your time to shine. Tapos dagdag ko na lang. Opportunity. Explain mo. Paliwanagan mo kami. Bigyan mo kami ng certain incident in the past na merong ginawang karimari-marim ang mga Chinese na kagaya ng ginawa ng mga Amerikano. Oh. Bulag ka, Joey, sabihin mo. Refer in the history. Ano yung pangyayari? Something that is verifiable. Lori LaGuardia. Yeah. Yung dapat yung Straight up, tinatanong kayo, facts. Provide facts. Dapat, Rolly, yung state-sponsored. Yung gobyerno mismo ng China ang nag-utos. Pagkatas bulag ka, Joey, bulag ka. Ay, bibulat mo nga yung mata namin eh. Ba't wala ka masabi? Sige, ganyan kayo na-expose, Rolly LaGuardia. Mga bobo kayo, mga tanga kayo. Napaka-bobo talaga, Rolly. Okay, you are being highlighted here. What can you offer? Nothing! Kasi nga tanga ka! You should be ashamed of yourself. Calling yourself a Filipino, Rolly LaGuardia. Diyos ko! Buhay hari yung mga inchik. Gutom ang Pinoy ngayon, oh. Ano gagawin natin? Kasalanan ng mga inchik yan? Kasalanan ng mga inchik? Na sila mayayaman? Kayo exposed, no, Rolly LaGuardia. You know, your words cannot do anything. Wala kang napatunayan. Yun lang yun. And that is the reason why pinapatulan ko kayo para makita ng buong mundo kung gaano kayo kabobo. Diba? Tapos na tayo, Rolly LaGuardia. Tapos na tayo. We are done. Ganun lang kasimple. Ganun lang kayo kasimpleng wasakin. Diba? Hanggang ganyan lang kayo. Pikon, ganyan. Sige, Pikon. Sagutin mo na. Sige, nabuisit kami sa'yo. Sige, nawasak mo kami. Sagutin mo na. Asan yung facts mo? Wala. Wala kayong masabi, wala kayong fact, hanggang bardagol lang kayo na walang laman. Diba? Hanggang putak lang kayo ng walang laman. Yun. O pagkatapos ikaw magpuputak, hindi, ano kayo, pro-China kayo. Well, we want to understand you. O galit ka sa Amerika, o di sige, parehas na tayo dyan. Bad trip rin kami sa mga Amerikano eh. O ngayon, sabi mo, galit ka sa China, mas galit ka sa China. O bakit? Explain mo. Hindi mo ma-explain. Kasi nga, sa totoong buhay, tanga ka naman talaga. O, pag tanga kasi, makinig lang. Huwag masyadong kumupal. Pagkatanga, pwedeng magtanong. Pero pag tanga, tapos kupal na, pinagsabay, masama yun. O tama, wala nang Rolly, wala nang meaning yung mga sinasabi mo. Wala nang meaning yung mga sinasabi mo. It's over. It's over. You were given an opportunity to establish your points and you weren't able to do it. O ngayon na na-highlight ka, pikon kaming lahat ngayon. O, edi sige, pikon kami, bobo ka. Importante, bobo ka. Diba? Pikon kami, pikon? Bobo ka pa rin. Diba? Bobo ka pa rin. O. So, ano na? Diba? Ayan. Anyway, we're done with you, Rolly. Ayun, so basically, ganyan sila, no? Ganyan yung mga bata. Sabi ko nga, tawag dito, why is the conversation about our conflicts with other country should end up with, ay hindi, maka-China ka, ay hindi, maka-US ka, ay hindi, maka-ganto ka, maka-Russia ka, or ganyan. Why can't we put the Philippines' interest front and center of any international relations issue? Tama. Bakit hindi ganon? Okay, sabi ko nga ako kahit galit ako sa Amerika, kahit bad trip ako sa American government, I understand that we cannot cut ties with the Americans. I understand that there must be some level of relationship that has to be maintained with the Americans. Of course. Okay? In the same manner that I know that our relationship with China has to be calibrated as well. Diba?
if only to make our country focus on its own affairs that will directly affect everyday life. You know, ang nakaka-frustrate dito, kailangan pa natin i-sort out itong mga issues na to na wala naman talagang bearing directly sa buhay ng mga tao. Kung yung mga ganitong bagay, in-spend na lang natin para pag-isipan kung paano solusyonan yung mga tunay na problema ng mga mamamayan. Yes, exactly. Di ba naging kapakipakinabang pa tayong lahat? Pero kasi, ang nangyayari, dahil nga yung mga tatanga-tanga, you want WPS to be the priority, na parang as if it is the most urgent matter. Diba? And it's bringing us more problem than solutions. Sabi ko nga even during Pinoy's time, 1999 pa, yung BRP Sierra Madre na yan, 25 years ago. Between that, during Estrada, Arroyo, Pinoy, PRRD, no? Nakapag-supply tayo. Nandiyan mga tropa natin, hindi natin inabandona. Walang problema, no? I mean, walang ganitong klaseng problema. No? There was stability, especially during PRRD's time. There was peace and stability in the South China Sea. Diyan sa mga disputing areas. We were able to focus on our internal problems. Yes. That's why criminality, drugs, the insurgency problem, which is our biggest threat then, no? Yung communist insurgency tsaka yung Muslim separatists down south. Anong nangyari? Because we had kahit pandemic pa nga yun because PRRD relegated the South China Sea dispute, no, into hindi naman sa non-priority, but yung government resources tsaka yung focus ni Pangulong Duterte noon was to address criminality and the insurgency problem. Because he was assured na walang mangyayari na untoward dyan sa South China Sea, precisely because he already had an understanding with the Chinese government na status quo lang muna tayo. Let us not bring problems to each other, di ba? You have your claim, I have your claim. There is no point na mag-grian tayo dyan. Wala namang mananalo dyan. Itong gawin natin so I can concentrate on my internal problems and you as well. Because China also, they have their own problems. Wala namang, hindi naman perfect economic or civilization yung China. Mayroong mga problema din naman sila. So yung nangyayari dun sa panahon ni Digong, is really a win-win for both countries. Whereas now, with what BBM is doing, talagang napapahamak. Imagine, nung una, ang kinalaban niya is just China. Ngayon, yung Russia na naman. Imagine the president of Russia na si Mr. Putin, binanggit na yung pangalan natin, considered as a threat in the Indo-Pacific. Tapos, kakabisita lang niya sa North Korea, where he signed a defense agreement. Tapos, dumiretso siya ng Vietnam, which is the closest ally of Russia in Southeast Asia. And here we are, hosting 25 EDCA sites. Correct. Pagkatapos sasabihin, hindi, nag-fearmonger lang si Senator Amy Marcos. Or even us, na warmonger daw tayo. Nag-fearmonger lang, sabi ng mga Inside Vovo vloggers. Sabi ko, nag-fearmonger eto nga tayo sinasabihan na gano'n, na, hindi, nag-fearmonger lang kayo. Senator Amy said something about 25 targets here in the Philippines. I mean, Ilocos Norte being number 1, di ba? Pagkatapos, tayo, dahil ordinaryong tao lang naman tayo, sabihin nila na, nag-fearmonger ka, Senator Amy Marcos, who's in the position to actually get information as confidential as this one, pati siya raw, nag-fearmonger. Parang, sila pa rin yung nagsasalita na, kumikilos na nag-ano na di ba? Wag na lang si Senator Amy, Joey. Vladimir Putin na lang. Yun nga Oo. Di ba? Kasi nagko-corroborate. You have a high-ranking official talking about this thing. You have an international leader talking about this thing. So, why would you say that normal people like me and Kuyang Ibi are fear-mongering? Or even SAS. Diba? Or SAS. Diba? Narinig yung Prime Minister ng Singapore. Do we Filipinos like to be the battleground for a conflict in Southeast Asia? So, fear-mongering ba? War-mongering ba rin dun si Prime Minister, Lee Hsien, So kaya na-validate na yung ina-articulate natin. Mismong si Senador, mismong si Vladimir Putin, na the Russians don't bluff, especially Mr. Putin. He doesn't bluff, Pero we should not take his statements lightly.
So, ano pang warmongering yan? Pero, the fears, the fears of the people is rooted from the policies that this government is undertaking. May mga ginagawa ang gobyernong ito na pinaghuhugutan ang nagiging dahilan kung kaya't natatakot ang mga Pilipino. Lalo na kung nag-iisip yung Pilipino. Pag ikaw kasi Pilipino hindi nag-iisip, di ka naman matatakot eh. Kasi wala kang alam eh. Ignorance is a bliss, di ba? Ayun. Pero kasi yung mga Pilipinong nag-iisip, natatakot talaga yan. Kasi nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung sitwasyon, nakikita nila yung risk. Yung pag-a-assess kasi ng risk, kailangan nun ng utak, Rolly. Diyos me. Yung pag-a-assess ng risk sa mga bagay-bagay, kailangan niya ng talino. Kung wala kayong nakikitang masama, ibig sabihin, baka wala kayong talino. Kagaya ng mga inside bobo, di ba? Yung mga inside bobo vloggers kasi, napaka-dismissive. Like yung parang, hindi naman ano lang naman yan, hindi pa naman yan, hindi puputok, hindi tayo gagirahin ng China kasi ganito, kasi ganyan, kasi, yung parang, they are disregarding the risk. Tingnan mo si Martin Romualdez kanina. Tingnan mo yung line ni Martin Romualdez kanina. No, hindi naman tayo gigirahin yung China because China will be the biggest loser kung gigirahin nila yung Pilipinas. Kasi tayo, kailangan nila tayo, blah blah blah. Yun lang eh. It's the same argument, no? So wala tayong magawa diyan pagka ganyan talaga sila. True. Nasaan kong ka na, Joey? Ha? Nasaan kong ka na? Wala pa kuya. Nasa Manila pa lang ako. Ayan, bukas pa lang. Ayun. Sa mga susunod, dapat aagahan ko pala yung yung pag-tip. Oo. Aagahan ko yung pag-tip. Ayan. Para susunod, magkasama-sama sana tayo sa sa mga susunod na lakad. Ayun. Alright. Nakakaloka. Anyway, siya tayo matulog na at Yeah. At tayo. Oo. At ako'y antok na antok. Nabisi kasi ako this week, kuya, dahil maraming ganap sa amin. Ayun, kaya ilang araw na akong walang normal na tulog. Oh, okay. Yeah. At sige, magkita-kita tayo next time. At I'm pretty sure marami pang rolling darating at marami pa tayong rolling nagigisain. Ayun. Magbabago-bago lang yung shape, pero siya rin yan. Siya rin yan. Okay, anyway, see you next time. Yo guys, bye guys. Ay, ano pala ang tawag dito? Wait lang kayo doon sa before we leave, information lang. Yung lahat nung bumili ng book ni Sas, na-ship ko na yun lahat ha. Na-ship ko na yun lahat except yung mga nag-order kahapon. Okay. Except yung mga nag-order kahapon kasi hindi na kayo umabot sa cut-off. Ayan, ma-ship ko yan pagbalik ko na galing ng Hong Kong sa July 9 na. Ganun. Pero ilang piraso lang naman yan, para mga 3 lang naman yata sila. Pero yung mga hindi pa nakaka-order, pwede na kayong mag-order para pagbalik ko ng July 9, may ship ko na rin. Pagkatapos, or if you want, you may want to watch out for my announcement. Hopefully sana makapagbenta rin ako ng book ni Attorney Vic Rodriguez. It's really a good read. Napakadaling basahin kuya. Ano nga lang 'to, binasa ko isang gabi. one sitting lang. One sitting kasi nga tawag dito yung ang daming yeah. I'm actually looking forward to my coffee. I hope Pam has already shipped it. I hope. Sige, pag nabasa mo na, pag-usapan natin ulit. Yes. Oo, yung detalyado. Makikita naman kayo ni Sas dyan sa Hong Kong and I think Sas will have time to read it. So, tapos pag balik nyo rito, I hope I can read. Hi, Pam of Third Floor Studios. Bekena na. Sabihin ko kay tawag dito, may, before, last na lang talaga. Kasi, syempre, book launch ka, so nandun na lahat ng mga, it's an invitation only. Yeah, kwento mo nga ako. Sige. It's an invitation event, invitation only event. So, lahat ng mga nandun, parang hinandpick ni Attorney Vic na mga i-invite. And then, yung book will really say something about, yung, kumbaga parang, you will get the picture of how massive the betrayal was. Ganon. Ganun yun yung parang isa sa mga mensahe nitong libro na to. So kaya pumasok na si Attorney Vic. Pagkatapos medyo emotional yung yung start nung speech niya. Ganon. So nagsasalita pa lang si Attorney Vic.
Si Pam iyak na ng iyak. Si Pam. Iyakin pala to si Pam. Iyakin. Hi Pam, ng third floor studio. Hi Pam. Iyakin to si Pam. Nagkita kami sa Maisog. Magkatabi kami. Kinukunan niya si Atty. Vic. Hindi siya nakatiis. Sabi niya, si Nibi? Sabi ko, oh yes, hi. Sabi ko, ikaw pa. Tapos akala niya pupunta ka sa Hong Kong. Sabi ko, no. So sabi niya, yun na nga, no? Hopefully, sa mga susunod. Sa mga susunod na malay natin, baka sa Taiwan, char. Diba? Malay, sa Taiwan. Malay natin, diba? Baka sa Taiwan or sa Singapore. Ayun. So, anyway. Yeah. Siya, sige, matulog na tayo at magkita-kita tayo next time. Magkikita-kita na tayo sa Hong Kong. My regards to everyone, Nanay Pebbles and everybody dun sa Hong Kong. Sure. Okay, good night everyone. Bye.